Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Diaguilar at ito po ang aking Day 89 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagat ng gaano kalaga ang pag-aaral ng doktrina. At ang topic po ngayon ay doctrine. Sabi po dito yung concept ng doctrine. In Christian theology, doctrine refers to the fundamental teachings and beliefs derived from the Bible that define the Christian faith. These teachings provide a framework for understanding God, salvation, church, and the Christian life. Doctrine is essential for maintaining theologically accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against false teachings. At ang Bible verse natin natagpuan sa Titus chapter 1 verse 9. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Tagalog po, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapag-aral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. At teachings natin ngayon ay number 1. Doctrine is unavoidable. Ibig sabihin po, hindi po siya may iwasan. Kasi for example, pag may nagtanong sa'yo, parang out of nowhere, tanongin ka, sino yung Diyos mo, gano'n kung kayo niwala. Yung sagot mo is doctrine na yun kasi diba yung pagkakakilala mo sa Kanya. And masasabi mo lang kasi na parang less yung doctrine mo kung wala kang alam sa Bible. Parang kung pag tinanong ka, parang wala kang masagot, diba? Hindi mo alam kung sino siya. Pero may doctrine ka pa rin, pero less nga lang siya. Kaya mas maganda na alamin talaga natin yung Bible upang kung may magtanong sa atin, diba? Parang may maisasagot tayo. At hindi talaga natin siya may iwasan. Kasi nga, diba? Parang parang pag-about talaga kay Lord kasi doctrine na talaga yun. And number 2 naman po, studying doctrine is loving God with all our might. Yung pag-aaral natin sa doktrina part pala yun ng pagmamahal natin sa ating Panginoon kasi diba, mas kinikilala natin siya at willing talaga tayo makilala niya through the Bible, diba? And willing din tayo magpasakop sa Kanya, ganun. And parang diba, para kasi nakukubo na tayo ganun, pero hindi naman yan madali. Nagiging step by step yung process nun. And nasa atin na lang talaga yan kung tatanggapin natin siya o hindi. Pero mas pag talaga natanggapin natin siya at magpasakop tayo sa Kanya. Number 3 naman po, right doctrine leads to right living, diba? Kung tama yung doctrine mo, syempre tama rin yung pamumuhay mo. Parang wala ka sa ibang landas, diba? Diba nasa ka kanina? Sabi po dito, diba? And protecting against false teaching, diba? Pero protektan tayo dito sa maling katuruan or sa maling mga sabi-sabi na kailangan talaga tayo mismo alam natin kung ano yung laman ng Bible para sa ganun pag may nagsabi sa atin na alam natin kung tama ba yun o mali. And application po natin, paano po natin ito-apply sa ating buhay. Number 1, seek the Spirit's guidance as you study the Bible. Ito po tayo isip natin. Ano bang seek? Hingiin. Parang hingiin natin sa ating Panginoon yung guidance ng Espiritu sa atin sa pag nagbabasa tayo ng Bible, diba? Para para sa ganun na gagabayan niya rin tayo habang nag-aaral tayo ng Bible, ng doktrina, ganun. And may gabay meron tayong gabay sa ating pag-aaral, diba? At saka para mas na-motivate tayo na mas kilalanin siya at pag-aralan pa ng gusto yun. Number 2 po, study God's Word diligently.
kailangan yung pagbabasa natin ng Bible, parang sipagan natin. Sipagan natin siya, hindi yung parang pag-open mo ng Bible yun na parang ano ko doon guilty ako doon kasi minsan ganun ako. Pero kailangan pala gawin na kailangan masipag natin magbasa na kailangan chapter ganun. Chapter na to kailangan minsan kailangan talaga natin siya laanan ng oras, hindi lang yung pagkabukas parang Bible verse lang binabasa natin. At pala maaaring hindi kaya yun ng isang araw diba? Parang kung mahilig ka talaga magbasa parang matatapos yun. Kunyari Wattpad nga, diba, nababasa natin kasi mahilig din ako dati magbasa ng Wattpad. Nababasa ko talaga siya kasi gusto ko siya parang hindi ako naboboring pag ginagawa ko yan. Siguro i-apply ko talaga sa akin sarili na hindi lang Bible verse yung aking babasahin kundi chapter by chapter na talaga. Lastly po, search for biblical doctrine to live biblically. Pwede po kung gusto natin maging Christian biblically, kailangan i-search natin gumawa tayo ng paraan paano maging biblically para ngayon mamuhay din tayo sa biblically mamuhay din tayo ng maaaring sa ating Panginoon, diba? Hindi naman parang hindi mo kailangan iasa kasi lahat kay Lord kasi tinutulungan ka niya, pero yung tulong na yun pinapahalagahan mo ba, diba, ginagawit mo ba sa tama? Kaya kailangan yung gano'n pag tinulungan ka niya parang i-apply mo sa sarili mo para gano'n nakikita kasi yun, diba, kung sumusunod ka pa o hindi. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo natin itong kalimutan na isa sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.